mga ka-legit Daver Cats, another updates po tayo ngayong araw kung saan meron pong isang noon time show na pinagbabantaan na layasan ng ilan sa mga staff and crew sa hindi pagbibigay ng ipinangakong ayuda nito. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy, of course, sa lahat ng ating mga updates this afternoon, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Daver Cats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa palagian ninyong panonood at pagsubaybay. Thank you so much for trusting this channel. So, yun nakikita natin pong picture ngayon. These are the original Daver Cats, original hosts po ng Daver Cats na naging bahagi ng kanilang 44 years of existence sa television. And now, bago natin pag-usapan yung proper topic natin, ito muna, no, bigyan linaw natin ito kasi napag-usapan po at nag-trending po sa Twitter ang pangalan ni Miss Maine Mendoza matapos nga si Mr. Alden Richards na sinabi niya or umamin siya dito po sa interview niya kay Mr. Boy Abunda na minsan sa buhay po nilang dalawa ni Miss Maine ay talagang na-inlove daw di umano si Mr. Alden. So dahil dito, ang daming nambash kay Alden dahil dito sa tweet ni Miss Maine. Sabi niya, Monday 26 of October, my baby love photoshoot. 2 days after, tamang panahon, first day for Alden and I to actually work together. One word, awkward, sabi niya. I don't know why. I was expecting for the two of us to be chatting with each other, talk about the tamang panahon, some previous Kaliseri episode, or simply just about random stuff. But we weren't, sabi niya. None of us bothered uttering a single word, and to be honest, it felt completely uncomfortable being next to him at that moment. The only thing that was in my head was, asa na yung Aldab? Eto na ba yun? Ayun. So, eto po yung medyo parang sa pakiramdam nating lahat, medyo masakit to sa part ni Miss Maine kasi umaasa siya na dahil nga maganda yung tambalan nila ni Alden Richards that time at pinag-uusapan, talagang, kumbaga, meron silang tinatawag na bonding or parang mabubuo yung friendship. Pero, yun nga yung nangyari, parang awkward lang sa pakiramdam ni Miss Maine Mendoza. Kaya pala, dumating sa pagkakataon na talagang inamin niya sa publiko na hindi si Alden Richards yung version ng magugustuhan niya. Doon po nagsimulang nawala At sobrang nabash po dito talaga ng todo si Mr. Alden dahil parang lumalabas na nagsisinungaling si Alden at ginagamit niya si Miss Maine Mendoza para i-promote yung kanyang movie. Pero as of now, wala pa pong lumalabas na records or anything about dun sa kanyang movie. And now, ito na nga. Meron po kasing isang programa sa television or noon-time show na lumabas po sa mga blind item na parang nais or gusto na raw pong iwanan ng ilan sa mga staff and crew dahil po sa hindi tinupad na pangako para po sa kanyang mga katrabaho. So, ito po yung programa ng It's Showtime. Kasi matapos po kasi na magkaroon po or parang nangyari na po yung tinatawag na 12-day suspension from October 12 or October 14 to October 27 ay pansamantala pong hindi napapanood ngayon ang noon-time show na It's Showtime na pinalitan ng It's Your Lucky Day. Bago pa po ibaba ng MTRCB ang hatol dito po sa nasabing noontime show, nangako po ang isang vice ganda na bibigyan niya ng ayuda ang lahat po ng mga staff and crew. Ngayon, dahil po dito, syempre, umasa po ang lahat ng mga staff. So, umaasa sila na doon po sa sinabi po ni Vice na bibigyan sila ng kanila pong pang-ayuda, pero hindi po nangyari. Kasi ganito naman po yun. According po sa ilan sa mga source at mga news online, na nangako si Vice Ganda na magbibigay po siya ng ayuda sa lahat ng mga staff and crew, yung mga staff and crew na talagang kumbaga parang sila yung pinakatinamaan for not having a 12 days or 12 days suspension po ng EAT.
And sabi po niya doon, according po doon sa kanya pong statement, na magbibigay siya ng ayuda kung sila po ay totally mawawalan talaga ng trabaho. But because nakahanap po ng paraan ng ABS-CBN para po magkaroon po ng parang replacement, doon po sa mga days na mawawala sila, which is yung po ngang It's Your Lucky Day. Kaya po hindi po natuloy yung ayuda. Tuloy ngayon, binabash po ngayon si Vice na parang kwento-kwento lang daw yung ipinangako nito na mga ayuda. Ang take po natin dyan, parang hindi lang masyadong naging malinaw dito po sa mga staff and crew na yun po yung condition para po sila ay mabigyan. So marami po talaga ang mga nagrereklamo, marami po ang parang nagrarant po at hindi naman po nila pinapangalanan yung mga sarili nila. Pero yun po yung lumalabas sa mga news na parang yung ipinangako daw ni Vice Ganda is ipinangako lang. Sabi nga, pinangakuan ka na nga gusto mo to pa rin pa, parang ganon, 'di ba? So hanggang sa ngayon nga po ay talagang nagpapatuloy pa rin at napapanood pa rin natin ang It's Your Lucky Day, which is ang ginamit po nila mga staff and crew is same dun po sa mga staff and crew ng It's Showtime. Kaya po hindi natupad yung ipinangako ni Vice Ganda. Sana lang ipinaliwanag po ni Vice kung ano ba talaga yung kanyang plano, para at least hindi po nalito at hindi nagalit ang ilan na gusto na rin pong mag-resign dito po sa noon time na ito. So anyways, marami pong salamat at narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo para po magre-react tayo sa ilan sa mga comments po ninyo patungkol sa last update po natin. So unahin po natin ang komento mula kay Miss Lalaine Baba. Sabi niya, sa dami po ng sponsor nila, yung babala segment ay pinaikli na lang, kaya sana po mas dagdagan nila ng 30 minutes kasi mas marami pa kaming pinapanood sa commercial kaysa sa mga segment nila. Mas marami silang sponsor ngayon kaysa nung nasa tape pa sila. Totoo po yan. According po sa ilan sa mga source na talagang halos kino-concise, tignan nyo kung mapapansin niyo for the whole week, halos hindi po mabibilang mo lang kung kailan lang sila live. Kasi nga po talagang kino-concise nila yung buong oras nila. Ayaw po kasi nila na kumbaga parang may ipinangako sila sa mga sa mga sponsors na everyday mapapanood sila, mapipicture sila, tapos 'di ba dahil sa kakulangan ng oras at sa dami ng mga advertisers na talaga nagpe-place ng ads. So yun po yung mga nakikita nilang happy problem po 'yan. Sabi naman po ni Iya Bascuguin, hindi ba pwedeng kasuhan ng mga nagpapalaganap ng fake news? Nakakasira yan sa iba, hindi yan maganda, nakakahawa yan. Ayan, kasi may mga nagkakalat kasi ng news na parang tinalo daw, di umano, ng It's Your Lucky Day, ang EAT, which is napaka-imposible dahil naglabas na po ang mga pinagkakatiwalaang ahensya na nagbibigay po ng data about that. Sabi naman ni Miss Dali na Marin, assuming lang po sila dahil yan lang po ang magagawa nila, ang paniwalain ng sarili nila na matatalo nila ang TBJ. Hehehe. True naman po, 'di ba? That's only assuming. Hindi po 'yun na pwedeng kumbaga parang kung gusto niyo talagang i-proof na talagang nag-number 1 kayo, magpakita kayo ng resibo, which is bagay na wala naman silang inilalabas, no? And of course, sabi naman po ng isa pa natin sa mga viewers, sabi ni Miss Minda Linamarin, solid TBJ hanggang magretiro sila, di makukuha ng kahit anong noontime show ang pagiging solid namin sa TBJ. Yun lang, true naman, nobody can kung sino po yung mga taong gusto nating suportahan, diba? Wala pong pwedeng humadlang dyan dahil tanging tayo lang ang makapag-decide. So maraming salamat po sa mga legit Davercads natin. Salamat po sa inyong pagko-comment at pag-share ng video na ito. Don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!